At itong mga Israelites na ito, naglilingkod sila, they serve God day and night. Dahil doon sa gusto nilang makamit yung hope na pinangako ng Diyos sa mga magulang. So, makikita natin, iba't ibang panahon yan, hanggang sa umabot sa panahon ng ating mga surpreso, sinasabi natin, para mga Kristiyano, iisang pag-asa ang iniintay mula doon sa panahon ng mga magulang, sa panahon ng mga 12 angkan, hanggang sa panahon natin, sa panahon ng Kristyanismo, iisang pag-asa ang iniintay. Itong mga ito, they serve God day and night. They are hoping to receive that promise. Okay? It was promised to the fathers. And now, during the time of Christianity, yun yung pinangangaral ni Apostol Pablo. And that's the reason why Apostle Paul was imprisoned and brought to King Agrippa to be judged. Okay? Ano yung preaching na yun na pinangaral ng Apostol Pablo na inasahan ng 12 angkan at ito ay pinangako sa mga magulang. Sabi po doon sa verse 8, makikita natin ito ay in form of question, but this is what Apostle was trying to say. Okay, sabi po doon ay ganito, bakit sa akala ninyo ang sinasabi ko kay Agrippa, ito'y hindi mapapaniwalaan kung binubuhay ng Diyos ang mga patay. So sa English, ang sabi po ron ay, why should it be thought and think incredible with you that God should raise the dead? So ito pong pangako, ito pong pag-asa na ipinangangaral ni Apostol Pablo na ipinangako sa mga magulang, it has something to do with the resurrection of the dead. Okay, so yung pong pagkabuhay na muli sa mga patay, hindi po yan bago. No? Ito po ay pinangako na sa mga magulang at ito po ay inaantay-antay ng 12 angkan at maging sa panahon natin mga Kristiyano, ito po yung pag-asa natin. Sayang naman kung mananampalataya tayo tapos wala naman tayong inaasahang buhay na walang hanggan. Sayang naman sumasampalataya tayo, hindi naman pala tayo umaasa na merong pagkabuhay na muli sa mga patay. So ito yung po, no? Kaya po tayo nananampalataya dahil tunay na merong pagkabuhay na muli sa mga patay. The reason why we believe, because we believe that there is a resurrection from the dead. And that will lead us to eternal life. At hindi lang yan bago sa New Testament, ito ay matagal na ipinangangaral. Katunayan si Prophet Daniel in Daniel chapter 12, nagsalita siya tungkol dito no? At ang sabi ay ganito. Okay? Atin pong basahin. Dito po sa Daniel chapter 12, okay, sa Daniel chapter 12, verse 12. Okay, dahil wala ako sa monitor, ito lalagay po natin dito. So, ito yung panahon ni Daniel, dito sa panahon na ito, si Daniel, So, lagay natin dito sa Daniel. Daniel chapter 12, verse 2. So, tingnan natin, sabi ko naman na kasulatan ay ganito. Sabi niya, at marami sa kanila na natutulog. Yung po sinasabi natutulog dito, those who are sleeping, it's not really sleeping, they're dead. Okay? Sabi rin, at marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. See? Yung natutulog, magigising. Ibig sabihin, yung patay, muling mabubuhay. Those who are sleeping will be awake. That means those who are dead will be resurrected. Okay? Sabi rin, at marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba ay sa walang hanggang buhay, at ang iba ay sa kahihiyan at sa walang hanggang
magkapahama. So, ang problema nga yan, the reality of that resurrection, meron pong dalawang pagpupuntahan ng tao. Meron pong destination, to destination, after the resurrection, meron pong meron pong salvation, at meron rin pong damnation. Gigisingin sila pareho. Sabi po doon sa English, sabi po ay ganito, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, that is salvation, and some to shame and everlasting contempt, that is damnation. So dalawa po yung pupuntahan. Kaya kung totoo ang pagkabuhay na muli sa mga patay, na yan ang